So kung isa ka sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral ng Japanese at nagbabalak na mag-aral ng Japanese, ay panoorin mo tong video na to. And I think to myself, what a wonderful world. So what's up sa inyo dyan mga Lods? Welcome back to our YouTube channel. And para sa mga bago nating mga subscribers at bago pa lang dito sa ating channel, dati nagbablog ako about sa buhay natin doon sa Japan pa tayo. Ngayon kasi nakauwi tayo sa Pilipinas. Now, gusto ko namang i-share sa inyo yung mga natutunan ko nung ako'y nasa Japan mula nung nag-aral ako ng Japanese language or Nihongo hanggang sa ako'y tumira doon sa Japan. So lahat ng mga nalalaman ko about Japanese ay ituturo ko sa inyo. So ngayon mga Lods, gusto kong gumawa ng mga video na makakatulong sa inyo. Gusto kong gumawa ng video lalo na sa mga aspiring applicants natin, sa mga Lods natin dyan na gustong makapunta ng Japan. So gusto kong gumawa ng video na alam kong makakatulong sa inyo sa pag-aaral nyo ng Japanese, sa pag-prepare nyo ng inyong sarili kung kayo'y nagbabalak talaga na magtrabaho at makapunta ng Japan. So ngayon, kung nakapag-decide ka na gusto mo nang pumunta talaga ng Japan at i-ready na yung sarili mo sa pag-aaral ng Japanese or ng Nihongo, kasi yan yung una mong requirements, no, na makapag-aral ka ng Nihongo at makapagtapos ka sa pag-aaral mo ng Nihongo. So kung isa ka sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral ng Japanese at nagbabalak na mag-aral ng Japanese, ay panoorin mo tong video na to. So ito lang naman ang pinaka dapat mong gawin kapag ikay mag-aaral na ng Japanese at ang tip na may bibigay ko sa inyo. So ito ay walang iba kundi ang mag-print out ka na ng hiragana at katakana chart. So pag na-print out mo na yung chart na yan, kailangan mong basahin yan at kailangan mo yang sauluhin. So tandaan natin na malaki ang advantage ng mga taong advanced na nag-aaral bago pa sila sumabak sa schooling, no? So mahalaga dito bago pa ikaw pumasok sa school ay equip ka na ng knowledge. Yun nga, at kailangan mong masaulo na yang hiragana katakana na yan, no? So madali lang yan. So pagka print out mo yan, pwede mo yang basa-basahin, i-familiarize yung itsura ng karakter ng hiragana o katakana. Ang tip na mabibigay ko sa inyo para madali nyo masaulo ay kailangan yung isulat ng inyong kamay. The more na naisusulat mo yung isang karakter, the more na nasasaulo mo siya. At pangalawang tip ko sa inyo, ilagay nyo yan sa inyong mga kwarto, sa dingding ng inyong mga kwarto, yung mga print out nyo na mga chart. At para every time na napapalingon kayo, every time na nakakalimutan nyo yung character na yon, so madali nyo lang siyang makikita. Pag naisip ka, ano nga ba yun? So pag nakita mo sa wall mo na nakadikit doon, yun pala. So madali mo siyang maaalala. Saka yan talaga yung basic na dapat mong matutunan agad. Kasi yan yung mga isusulat mo eh. Yan yung mga gagamitin mong mga character pag nag-aaral ka na ng Japanese. At lalo na kapag nasa Japan ka, kailangan masaulo mo talaga yan, hiragana at katakana, paano basahin at paano isulat. So kapag expert ka na dyan sa hiragana katakana, medyo nasasaulo mo na. So kung may time ka na magsaulo naman ng ibang karakter, umpisahan mo na yung mga basic kanji natin, no? Yung mga basic kanji character. So i-search nyo lang dyan sa Google, basic kanji character. So lalabas na yan. Usually yung mga kanji dyan is pang N5 level. So madali lang naman siyang masaulo, no? Kagaya lang din yan ng hiragana katakana. Para masaulo mo, kung may time ka, isulat mo, no? Kasi the more na sinusulat mo siya, the more na naaalala mo siya at natututunan mo siya at natatandaan mo siya. Okay? So yun lang yung mga Lods, no? Yan yung advice ko sa inyo kung ikaw nga yung tao na nagbabalak na mag-aral ng Japanese para makapunta ng Japan. Yan ang dapat mong gawin. Sauloy mo yung hiragana katakana. At kung expert ka na, pagsauli ka ng kanji character. So hanggang dito na itong video na to mga Lods, at sa mga susunod nating gagawing video ay tuturuan ko kayo ng mga basic Japanese. Para kapag napanood nyo yung video ko habang tinuturo ko sa inyo ay nagiging advanced na yung knowledge nyo during your class. So abangan nyo yung mga video na i-upload ko dahil marami pa akong ma-share sa inyo. Marami akong gustong ituro sa inyo. So kung bago ka lang sa aking channel mga Lods, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at i-click mo na yung notification bell para ma-notify ka
sa mga susunod na video na i-upload natin na makakatulong sa iyo sa pag-aaral mo ng Japanese language. So yun lang mga lods, stay safe and God bless.